Ngayon ay ginugunitan natin ang mahal na Birhen ng Fatima. Sa paggunitan natin sa mahal na Birhen ng Fatima, inaalala natin ang kanyang pagpapakita noong 1917 sa Portugal sa tatlong mga pastol na sina Lucia, Francisco at Jacinta. Sa pamamagitan ng mga simpleng batang ito, ipinabatid ng mahal na Birheng Maria ang malinaw at mahalagang mensahe: manalangin, magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ang mensahe ng Fatima ay hindi bago. Ito rin ang mensahe ng Ebanghelyo. Ngunit ito ay napapanahon, lalo na sa mundong puno ng ingay, kasalanan at pagkalimot sa Diyos. Hiniling ng mahal na Birheng Maria ang pagdarasal ng Santo Rosario bilang sandata laban sa kasamaan at daan para sa kapayapaan. Sa mundong madaling malunod sa problema at takot, ang panalangin ay hindi pagtakas. Ito ay pagkapit sa Diyos. Isa pa sa mahalagang mensahe ay ang pagsisisi at pagbabalik loob. Hindi upang takutin tayo, kundi ipaalala sa atin na ang kasalanan ay may masamang epekto sa sarili, sa kapwa at sa mundo. Ngunit higit pa rito ay pinapakita ng mahal na Birhen ng Fatima ang awa ng Diyos na patuloy na tumatawag sa atin para magbago habang may panahon pa. At ang puso ng lahat ng ito ay ang pagmamahal ng isang ina. Ang mahal na Birhen ay nagpakita hindi upang husgahan tayo, kundi upang akayin tayo pabalik kay Kristo. Tulad ng isang ina, nakikita niya ang isang panganib at nais niyang iligtas tayo. Ang kanyang mga salita ay hindi pananakot, kundi paanyaya sa mas malalim at buhay na pananampalataya kay Kristo. Kaya ngayon, ang paanyaya sa atin ng mahal na Birhen ng Fatima ay maglaan ng panahon upang manalangin, lalo na ang Santo Rosario. Suriin ang ating buhay at magsisi sa ating mga kasalanan at pagkukulang at bumalik sa Diyos ng may pagtitiwala, sapagkat ang mensahe ng mahal na Birhen ng Fatima ay hindi lamang para noong unang panahon. Ito rin ay para sa atin ngayon. Sa panalangin at pagbabalik loob, matatagpuan natin ang kapayapaan na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Mahal na Birhen ng Fatima, ipanalangin mo kami.